Babae, binugbog ng mister upang piliting makipaghiwalay. Ang babae pala ang nagtatagong tagapagmana ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang asawa. Bumaba ang isang babae mula sa isang lumang Toyota Corolla. Sa unang tingin, aakalain mong isa lamang siyang ordinaryong bisita na napadpad sa gusali ng isa sa pinakakilalang auction house sa Pilipinas. Mabilis ang kanyang paglalakad at agad siyang nagtungo sa reception area. "Hello, nandito ba si Mr. Robert Malvar?" Magalang na tanong ng babae. Agad namang ngumiti ang receptionist, ngunit nanatiling maingat sa pakikitungo. Dahil pribado ang buhay ni Mr. Robert, hindi basta-basta pinapapasok ang kung sino lang, lalo na kung walang malinaw na pakay. Ngunit nang iabot ng babae ang kanyang ID, sandaling natigilan ng receptionist. Nagbago agad ang ekspresyon ng kanyang muka at naging mas magalang ang tono ng kanyang boses. "I'm sorry, Ma'am Rosalie. Hindi ko po kayo agad nakilala. This way po or I can accompany you if you don't mind." Alok ng receptionist habang paanyaya. "No, it's okay. Pasensya na rin at hindi ako agad nagpakilala. I'll go ahead alone na lang. Nagmamadali kasi ako." Sagot ni Rosalie. May ngiti sa labit halong pagmamadali sa tinig. Bago siya naglakad, papunta sa elevator. Siya si Rosalie Malvar. Anak ng may-ari ng Malvar Auction House, isang pandaigdigang pangalan sa mundo ng sining at koleksyon. Bukod sa Pilipinas, may mga sangay din ng kumpanya sa iba't ibang panig ng mundo. Kabilang na ang pinakabantog nilang auction house sa London. Lumaki si Rosalie sa isang mayamang pamilya. Ang kanyang ina ay isang British art collector, habang ang kanyang ama ay isang prominenteng arkitekto sa Pilipinas. Tahimik ngunit puno ng kumpiyansa ang kilos ni Rosalie. Habang paakyat ng elevator, tumingin siya sa salamin at inayos ang buhok niya. Sa likod ng kanyang maamong muka ay ang isang babaeng sanay sa mundo ng sining, negosyo at mataas na lipunan. Malaki ang naging impluwensya ng sining at ang trabaho ng kanyang mga magulang sa pagkatao ni Rosalie Malvar. Isa sa kanyang paboritong libangan ay ang paggawa ng portrait. Kahit nasa kanya na ang lahat, kayamanan, pangalan at pagkakataong hindi na kailangan magtrabaho, lumaki si Rosalie na mapagkumbaba. Mahilig siyang makihalubilo sa iba at iisa lamang ang tunay niyang hangarin, ang mamuhay ng payapa. Hindi niya hinahangad ang magarbong pamumuhay. Gaya na lamang ng minamaneho niyang sasakyan. Isang lumang kotse na minana pa niya mula sa kanyang lola noong dalaga pa ito. Kahit kaya niyang bumili ng bago, mas pinipili niya ang praktikal. Para kay Rosalie, kung gumagana pa bakit kailangang palitan? Nang makarating siya sa opisina ng kanyang ama, baka sa kanyang muka ang kaba. Pagpasok pa lamang, agad niya itong niyakap. "Dad, anong nangyari? Anong emergency? Akala ko kung napano ka na." May pag-aalalang sambit ni Rosalie. Ngunit ngumiti lamang si Mr. Robert at mahinahong sumagot. "I'm actually fine. Gusto lang talaga kitang mapapunta rito kasi may sasabihin akong importante. Kung hindi ko pa sasabihing emergency, baka hindi ka pa pumunta. Lagi ka na lang sa rest house natin sa probinsya. Wala ka nang nakakausap doon." Bahagyang napabuntong hininga si Rosalie. "Pero Dad, doon ako masaya. Gusto ko ng payapa at pribadong buhay. Ayoko nang palaging may gwardyang sumusunod sa akin. Hindi ko tuloy magawa ang mga gusto kong gawin." Paliwanag niya na agad namang nauunawaan ng kanyang ama. "Anyway, ang gusto ko sanang sabihin, gusto ko sanang magtrabaho ka rito bilang assistant director. Gusto ko mahasa ka sa totoong trabaho at magkaroon ng mas maraming experience." Tinitigan siya ni Rosalie sabay ngiti. "Tama nga ako ng hinala, Dad. Well, halatang buo na ang desisyon mo. I think, okay Dad, I will." Ngumiti si Mr. Robert, baka sa kanyang mga mata ang saya. Mahigpit niyang niyakap ang anak bago sabihin kinabukasan pa ito magsisimula. Sa ngayon, nais muna niyang magpahinga ito. Ngunit bago pa makalabas si Rosalie ng opisina, may naisip siyang mungkahi. "Dad, gusto ko pong pumasok ng hindi ginagamit ang ating apelyido. Ayokong malaman agad ng mga tao kung sino ko. Mas gusto kong tahimik lang
makisalamuha sa kanila bilang karaniwang empleyado. Gusto kong maranasan ng tunay na trabaho at bumuo ng pagkakaibigan na hindi nakasandal sa pangalan natin. Saglit na nag-isip ang ama, tsaka ito tumango. Kung yan ang gusto mo, suportado kita anak. Kinabukasan, maagang dumating si Rosalie sa gusali. Suot niya ang isang simpleng puting blouse at pares ng trousers. Elegante ngunit hindi kapansin-pansin. Tahimik ngunit determinado. Handa na siyang harapin ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Hindi bilang Rosalie Malvar, kundi bilang isang ordinaryong empleyado sa kumpanyang pinaghirapan ng kanyang pamilya. Sa bawat nakasalubong, magalang siyang bumabati. "Good morning, ma'am, sir." Malumanay ang kanyang tinig at dama ang sinseridad. Napapalingon ng ilan, halatang nagtataka. Bagong mukha si Rosalie at walang anunsyo tungkol sa pagpasok ng bagong kawani. Diretso siyang tumungo sa opisinang inilaan sa kanya bilang assistant director. Habang naglalakad, napansin niyang unti-unting nagkakagulo sa paligid. Bulungan, tanungan at mabilis na sulyap. Sino siya? Bakit siya diretsong pumasok sa opisina ng executive floor? Ngunit agad ring nagbalik sa kani-kanilang pwesto ang mga empleyado nang dumating si Mr. Andres Santos, Associate Director ng kumpanya at isa sa mga matagal ng pinagkakatiwalaan ng pamilya Malvar. May otoridad sa kanyang tindig, ngunit laging may dalang ngiti. Kilala siya sa profesionalismo at disiplina. Dahilan kung bakit mataas ang respeto ng lahat sa kanya. Nang makita siyang paparating, mabilis na nagkanya-kanyang kilos sa mga tao, waring walang nangyari. Tahimik na pinagmamasdan ni Rosalie ang kaganapan mula sa loob ng kanyang opisina. Doon niya unang nasilayan ang kultura ng opisina, kung paano kumikilos ang mga empleyado kapag naroroon ang isang taong may otoridad. Napansin niyang ang respeto ay hindi laging bunga ng paghanga. Minsan, ito'y may kasamang takot. Nagsimula ang kanyang unang araw bilang assistant director. Bago pa siya tuluyang lamunin ng mga gawain, nagpa-order ng pizza at wine ng kanyang ama bilang simpleng welcome celebration. Hindi engrande, ngunit sapat na para mapalapit siya sa mga taong magiging bahagi ng kanyang araw-araw. Masiglang usapan, masarap na pagkain, at maliliit na halakhakan ang bumalot sa conference room. Doon niya nakilala ang ilan sa kanyang mga magiging kasamahan at sa gitna ng kasiyahan, tumayo si Andres Santos upang magbigay ng maikling pagbati. "Hello team, let's all welcome our new colleague, our new assistant director. Bilin sa akin ni Mr. Robert na we should give Miss Rosalie the respect she deserves." Anya, may halong formalidad at otoridad sa boses. Alam ni Rosalie na utos iyon ng kanyang ama. Isang pagkilala ng hindi pa niya handang tanggapin ng lantaran. Tumayo siya at ngumiti bago magsalita ng magaan. "Hello everyone, I'm Rosalie de Vera." Anya ng puno ng sigla. "Alam kong nagtaka kayo kanina kung sino ko, pero gusto ko lang magpasalamat sa mainit ninyong pagtanggap. I hope we get to know each other better as we work together." Ang ngiti ni Rosalie ay abot hanggang tenga. Halatang sabik sa panibagong simula. Pinili niyang gamitin ang apelyidong de Vera sa halip na Malvar. Sa itong pagkakakilanlang pinulot mula sa isang kaibigang minsan niyang nakasama sa isang out-of-town trip. Puno ng kasiyahan ng silid, isa-isang lumapit ang mga empleyado upang makipagkamay, magpakilala at makipagkwentuhan. Sa unang pagkakataon, dama ni Rosalie ang mainit na pagtanggap at higit sa lahat, ang pakiramdam na isa lamang siyang karaniwang empleyado. Samantala, nakiusap ang ama ni Rosalie na ipagpaliban muna ang muli nilang pagkikita. Kinabukasan na kasi ang biyahe nito patungong London upang asikasuhin ang isa pang sangay ng kanilang negosyo roon. Bagamat wala ito sa selebrasyon, dama ni Rosalie ang kabuuang suporta at tiwala ng kanyang ama at labis siyang nagpapasalamat para sa bagong simula. Habang abala ang lahat sa pag-uusap at pagtikim ng inihandang pagkain, panandaliang umupo si Rosalie sa isang sulok ng conference room upang tingnan ang kanyang cellphone. Doon siya nilapitan ni Andres.
May bitbit itong banayad ng ngiti sa labi habang inaabot ang kamay sa kanya. "Welcome to the team." Sabay pakikipagkamay. Ngumiti si Rosalie at tinanggap ang kamay nito. Maikli ngunit magalang ang kanyang tugon. "Thank you. Ipinagkatiwala ni Mr. Robert sa atin ang kumpanya habang wala siya." Patuloy ni Andres. "Sinabi rin niya na ako muna ang magiging mentor mo habang nagsasanay ka. Sasama ka sa mga major meetings at decision-making processes. Don't worry, I'll guide you all the way." Magaan ang tono ni Andres, ngunit may halong kumpiyansa sa sarili. Pinilit ni Rosalie na manatiling profesional, ngunit hindi niya maipagkakaila na may kakaibang presensyang dala ang lalaki. Matangkad si Andres, tinatayang nasa 5'8" ang height, fit ang pangangatawan at taglay ang timpla ng pagiging maangas, ngunit may kabaitang sumilip sa kanyang mga ngiti. May tikas ito sa bawat kilos at may aura ng taong sanay humawak ng posisyon at respeto. "Okay, if I have a questions, I'll ask." Seryosong tugon ni Rosalie habang pilit pinipigilan ang pamumula ng kanyang pisngi. Sa kaloob-looban niya, umaasang hindi nahalata ni Andres ang kakaibang kilig na unti-unting bumabalot sa kanyang katawan. Nang makabalik na ang karamihan sa kanilang mga trabaho, naiwan pa rin sina Rosalie at Andres sa conference room. "Gusto kong maging komportable ka rito. Kung may problema ka, huwag kang mahiyang lumapit sa akin." Mahinahong wika ni Andres. Tumango lamang si Rosalie at hindi na nagsalita pa. Sa kanyang isip, unti-unti na siyang naaakit sa kabaitan ni Andres. Tahimik niyang ibinulong sa sarili, "Ang bait niya, parang imposible namang hindi siya magustuhan ng kahit sino." Lumipas ang 1 linggo, ngunit hindi pa rin umuuwi ang ama ni Rosalie. Marahil ay dumaan muna ito sa bahay ng kanyang ina at pansamantalang nanatili roon. Abala si Rosalie sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa mga kilalang pintor nang may kumatok sa kanyang pinto. Ito ang madalas niyang trabaho. "Come in," wika niya na hindi maalis ang paningin sa laptop. Bumungad si Andres. May dalang kakaibang sigla sa muka. "May bago tayong project na kailangang asikasuhin." Itinigil agad ni Rosalie ang ginagawa. Sa tono pa lamang ni Andres, alam na niyang maging espesyal ang susunod nilang hakbang bilang magka-team. "May pinapaayos si Mr. Robert. Isang action na kailangang paghandaan," ani Andres habang hawak ang isang folder ng mga dokumento. "Kapag natuloy ito, magiging una mong hands-on experience. Mas mabuting simulan na natin ngayon pa lang para siguradong magiging matagumpay." Sa paglipas ng mga araw, unti-unting naging mas malapit sina Rosalie at Andres. Sa paningin ni Andres, pagiging magkatrabaho, magaan, produktibo at puno ng respeto. Para kay Rosalie, may kakaiba siyang nararamdaman sa tuwing sila ay magkasama. Hindi man niya ito lantarang inamin, alam niyang may tinatago siyang paghanga. Agad silang nagsagawa ng meeting at inayos ang bawat detalye ng nalalapit na auction. 3 araw na silang abala sa paghahanda. Madalas umaabot sila ng gabi sa opisina. "Malapit na ako matapos dito. Hintayin mo ko. Sabay na tayong umuwi," ani Rosalie habang nakayuko sa laptop. Halos hindi na malaya ng oras. Tahimik na ang buong opisina. Sila na lang ang natira at patay na rin ang mga ilaw. Kahit overtime, nanatiling nakatutok si Andres. Ayaw niyang biguin si Mr. Robert, kaya ibinuhos niya ang buong atensyon sa proyekto. Isinasama niya si Rosalie sa bawat hakbang. Sinisigurong natututo ito hindi lang sa papel kundi sa aktwal na proseso. "Sige, sabay na tayo. Coffee after?" alok ni Andres habang inaayos ang kanyang mga gamit. Ngumiti lamang si Rosalie bilang tugon. Napangiti rin si Andres. Alam niyang ang katahimikan ni Rosalie ay isang simpleng oo. Sabay silang lumabas ng opisina. Masiglang nagkukwentuhan habang binabaybay ang malamig na gabi. Dumiretso sila sa isang malapit na kapehan na tagad-umorder. "Paborito mo rin pala ang Spanish latte," natatawang wika ni Rosalie nang mapansing pareho sila ng in-order. Habang abala sa kwentuhan, lumapit ang isang barista sa kanilang mesa. "Good evening, ma'am, sir. Couple po ba kayo? Anniversary kasi ng coffee shop ngayon. May libreng dessert para sa mga mag-partner." Nagkatinginan sina Rosalie at Andres, sabay na pangiti. "Oh really? Happy 6th anniversary.
Sakto, we just got married last month. Biro ni Andres, sabay kindat kay Rosalie. Hudyat na makisakay ito sa kanyang biro. Ngunit sumingit agad ang barista. Kailangan lang po ng fruit wedding ring, picture, o mas mainam kung mag-kiss kayo. Biglang napatayo si Andres at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Rosalie. Hinila niya ito palabas ng cafe. Halos matawa habang hinihingal sa paglalakad. Muntik na tayong madali ron. Dessert lang ang habol ko. Hindi ko in-expect na kailangan pa ng ebidensya. Napatawa si Rosalie kahit bahagyang namula. Oo nga, ang daming tao pa naman nakakahiya. Nagpatuloy sila sa paglalakad, dala pa rin ang aliw ng nangyari. It's getting late, ihatid na kita. Alok ni Andres. May sarili akong service, malapit lang ang inuupahan ko. Tanggi ni Rosalie. No, I insist. Wala nang nagawa si Rosalie kundi ang pumayag. Pagdating sa isang kanto, huminto ang sasakyan. Sigurado ka bang dito ka nabababa? Tanong ni Andres. Oo, dito na lang. Nang makaalis ang sasakyan, tsaka pa lang tumuloy si Rosalie sa totoong direksyon. Sa halip na pauwi sa sinasabing inuupahang apartment, tumawid siya patungo sa isang gate, ang private entrance ng isang marangyang mansyon. Ayaw pa rin niyang malaman ni Andres ang kanyang tunay na pagkatao. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinignan ng oras. Inabot pala sila ng madaling araw. Pagkarating sa bahay, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Andres. Good night, I just go home. Thank you for today, see you tomorrow. Napangiti siya. Hindi man malinaw, alam niyang kakaiba ang gabing yun. Sa kanyang isipan, naglaro ang ideya. Date ba yun? O baka naman nagbibiro lang siya? Habang pinagmamasdan ng mensahe, hindi niya namalayang nakatulog siya. Walang reply at walang sagot. Kinabukasan, maagang nagising si Rosalie. Araw na ng auction. Sa isip niya, hindi lang ito tungkol sa trabaho. Ito rin ang magiging sukatan kung karapat-dapat bang pagkatiwalaan si Andres at kung hanggang saan siya kayang samahan ito. Pagdating sa opisina, dumiretso agad si Rosalie sa conference room kung saan naghihintay si Andres. Nauna pa ito sa kanya. Everything's ready? Tanong niya, puno ng sigla. Yes, buti na lang nandyan ka. Salamat Rosalie. Sagot ni Andres, sabay abot ng mga dokumento. Magkatuwang nilang inayos ang mga huling detalye bago magsimula ang auction. Sa loob ng block, halos ilang oras silang abala sa pag-aasikaso sa auction. Puno ng tensyon, focus at excitement. Nang matapos ang auction, lumabas si Rosalie, dala ang matinding emosyon. Hindi na siya nakapigil. Niyakap niya si Andres ng mahigpit habang napaluha. Congrats! We did it! Sigaw niya. Mahigpit din siyang niyakap ni Andres. Sa sandaling yun, para bang sila lang ang tao sa paligid. Naroon rin ang mga magulang ni Rosalie. Lihim na nanonood mula sa gilid. Kita sa kanilang mga mata ang tuwa. Pagbalik ay nagtungo siya sa kanyang ama sa sarili niyang opisina. Sinalubong siya ng kanyang ina na may hawak na bote ng wine. I knew it. You did great, Rosalie. Kayong dalawa ni Andres. Congratulations. Thank you, Mom, Dad. Sobrang saya ko rito. I feel like I belong. Parang ayoko nang bumalik sa rest house. Ani Rosalie na halos maiyak sa tuwa. Just enjoy it, anak. Don't pressure yourself. Wika ng ama. Napansin ng ina ang chemistry nila ni Andres. Parang napapalapit kayo ni Andres ha. Anong meron? Ngumiti si Rosalie. He's been really kind. He helps me a lot. A good friend, that's all. Friends lang ba talaga? Panunokso ng ina. Mom! Natatawa niyang sagot. We're just friends. But we'll see. Biro niya bago lumabas ng opisina. Sumunod ang boses ng ama. Rosalie, I have to tell you something. Ano po yun? Ang project na ito bahagi lang ng mas malaking plano. Gusto ko kayong ipadala sa London. Ikaw, si Andres at si Ria. Business trip para sa susunod na phase ng expansion. Sandaling napahinto si Rosalie. Gulat at tuwa ang nahagip sa kanyang muka. London? Matagal niya nang hindi binabalikan ng lugar. At ngayon babalik siya kasama si Andres. I'll give you the details later. Magkakaroon tayo ng meeting kasama ang buong team. Dagdag ng kanyang ama. Tumango si Rosalie.
Ngunit agad ding umalis. Ayaw niyang mapansin ng iba na nagtagal siya sa opisina ng kanyang mga magulang. Baka kung ano pa ang isipin nila. Pagbalik sa sariling desk, kumilos siya na parang walang nangyari. Ayaw niyang siya mismo ang magsabi ng balita kay Andres. Mas gusto niyang marinig ito ng lalaki sa formal na meeting. Andres is very career-driven. Sobrang attractive niya sa part na yun. Ibig sabihin, swerte ng magiging asawa niya. Bulong ni Rosalie sa sarili bago siya napaigtad sa tunog ng bagong email, ang schedule ng meeting mamayang hapon. Pagdating nila sa opisina ni Mr. Robert, isa na lang ang kulang, si Rhea. Medyo natagalan ito dahil may ipinagawa pa sa kanya sa labas. Habang abala si Andres sa pagtingin ng presentation, napaayos ito ng upo nang makita si Rhea na papalapit. Sa tabi ni Rosalie ito umupo kaharap si Andres. Hindi maipinta ang ekspresyon ng dalawa. First of all, I want to congratulate all of you, lalo na si masipag na si Andres at ang kanyang kasama si Rosalie. Nagtagumpay ang project. Panimula ni Mr. Robert habang nakangiti. The reason I called for this meeting with Rhea and the team is because I'm proud to announce that you, Andres, Rosalie, and Rhea have been selected to handle our next major project, not here but in London. You'll be representing the company in an international art exhibit, kasama ang asawa ko, who will join you as part of the delegation. Napatingin ang lahat sa isa't isa. How long will it take, sir? Tanong ni Andres. 3 months. You'll leave this weekend. I expect professionalism from everyone, lalo na't media covered ang event. Seryosong sagot ni Mr. Robert. Idinagdag pa nito habang dumudungaw sa papel. And please, let's keep everything professional. Tsaka siya tumingin kay Rhea, kasunod ay kay Andres. Ramdam ni Rosalie ang tensyon, ngunit pinili pa rin niyang umiti at magpasalamat. Ganon din ang ginawa ni Rhea at Andres bago sila umalis. Naiwan muna si Rosalie sa opisina ng kanyang ama. Dad, sigurado ka bang kasama namin si Rhea? Tanong niya nang mag-isa na sila. Tumango lamang ang ama na para bang sinasabing alam niya ang ginagawa niya. Napilitan na lamang ngumiti si Rosalie. Ayaw niya ng pagtalunan pa ito. 3 araw matapos ang anunsyo, handa na silang umalis. Maagang maaga, nagkita sila sa airport. Si Rosalie naka-jacket at may bitbit na carry-on bag at maleta. Si Andres may backpack at maleta rin. Habang si Rhea, formal at mukhang bihasa sa mga biyahe. Hawak ang kape at boarding pass. First time kitang makakasama sa flight, Rosalie. Bungad ni Andres, bakas ang pagkasabik. Sumingit si Rhea na hindi man lang tumingin sa kanila. We're not going there for a vacation. Marami tayong kailangang ayusin. Maikli at malamig ang tono. Ito ang dahilan kung bakit siya isinama. Bihasa si Rhea sa business trips at sanay sa corporate events. Sa loob ng business class cabin, hindi na nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ang tatlo. Lahat sila'y napagod sa mga huling araw ng preparasyon. Sa unang pagkakataon, nagkaroon sila ng katahimikan. Pagkagising ni Rosalie, dumungaw siya sa bintana. Nakalapag na pala sila sa London. Hindi maitago ang tuwa sa kanyang mga mata. Bukod sa project, possible niyang mabisita ang lola sa mother side niya. Isang bagay na matagal niya nang hindi nagagawa. Pagbaba ng eroplano, agad silang nagtungo sa hotel. Halatang may jet lag si Andres, ngunit hindi agad sila sinabak sa trabaho. Binigyan sila ng 1 araw na pahinga para makabawi sa biyahe. Bagaman iisang hotel lang ang tinutuluyan nila, bihira silang magkita noong araw na iyon. Lahat sila'y abala sa pagre-recharge, tulog, pahinga at katahimikan. Nang magsimula na ang trabaho, naging very hands-on sina Andres at Rhea. Sanay na sila sa ganitong setup, kilala na nila ang sistema. Si Rosalie naman bilang baguhan, tahimik lang na nag-oobserba. Ginagawa niya ang kanyang mga task ng maayos. Ngunit hindi pa bihasa. Mabuti na lang at laging tumatawag ang kanyang ina tuwing gabi. Dahil dito, hindi niya gaanong naramdaman ng homesick. 2 linggo sa London, mas naging close si Rhea at Andres. Laging magkasama sa field visits, meetings, at curatorial discussions. Samantala si Rosalie pinatawag ng kanyang ina. Dinala siya sa bahay ng kanyang lola sa mother side.
Sinalubong siya ng mahigpit na yakap at masayang halakhak ng mga kamag-anak na matagal niyang hindi nakita. Sa loob ng bahay, ramdam niya ang kapayapaan. Para kay Rosalie, ito ang kanyang pahinga mula sa corporate world ng Pilipinas. Ang simpleng saya ng pamilyang muling nakita. Ngunit sa kabila ng saya, ramdam niya rin ang distansya sa trabaho. Gusto niya nang makita ang mga kasama. Ma'am, gusto ko nang bumalik kina Andres. Baka kailangan nila ng kasama. Ito ang pinunta ko rito. Okay, bukas. Alam mo naman ng daddy mo. Gusto niya talagang mag-reconnect ka sa pamilya natin dito. Huling punta mo rito bata ka pa. Wala namang problema kay Lola. Hindi naman ako naging malayo sa kanila. Minsan nga, nagkakausap pa kami online. But I think I need to go back. The reason I'm here is for work, for our business. Mariing sabi ni Rosalie. Pumayag naman ang kanyang ina at kinabukasan, bumalik na siya sa trabaho. Doon niya napansin ang malaking pagbabago sa mga kasama. Sina Ria at Andres na dati tila may ilangan, ngayon ay parang natural na ang samahan. May pagkakaintindihan, may teamwork, may katahimikan na hindi nakakailang. Pakiramdam ni Rosalie ay out of place siya. Parang may namiss siyang bahagi ng kwento habang wala siya. Ngunit bago pa man siya lamunin ng selos at pagdududa, tinawag siya ni Ria. Rosalie, join us here. Later, we will contact Mrs. Malvar for the description of her art collection. Ikaw ang in charge doon. Wika ni Ria, sa tono ng isang mahinahon at magiliw na kaibigan. Nagulat si Rosalie. Hindi siya sanay sa ganitong Ria. Mabait, magaan, walang halong kompetisyon. Ang hindi niya alam, habang siya'y wala, nag-usap ng masinsinan sina Ria at Andres. Matagal na pala silang magkaibigan. Ngunit nasira ang relasyon noon nang aminin ni Andres na may gusto siya kay Ria. Hindi pa handa si Ria kaya umiwas siya. Ngunit ngayong nasa London sila at nagkaroon ng pagkakataon para magkausap ng tapat, naayos nila ang hindi pagkakaunawaan. Inamin ni Andres na may bago na siyang nagustuhan, si Rosalie, hindi na si Ria. At masaya si Ria para sa kanya. Sinabi pa niya na susuportahan niya ito sa kahit anong paraan. Ito ang dahilan kung bakit nagbago ang pakikitungo ni Ria kay Rosalie. Hindi dahil sa kompetisyon, kundi dahil sa respeto at pag-unawa ng pagkakaibigan nila ni Andres. Habang hawak ni Rosalie ang mga papel at abalang hinahanap ang mga artist na kabilang sa koleksyon ng kanyang ina, bigla na lang may naglatag ng kape sa kanyang mesa. Nagulat siya nang itaas ang ulo at makita si Andres. Your cafe con leche, ma'am. Sambit ni Andres habang nakangiti at nakatitig sa kanya. Nakakunot noo si Rosalie. Hindi naman ako umorder nito. Bakit may biglang kape? It's for you. Napansin kong stress ka na sa ginagawa mo. It's your favorite, Spanish latte. Subukan mo. Baka mas masarap yan kasi dito sa London ko binili. O baka dahil ako ang nag-abot sa'yo. Nakangising sagot ni Andres. Hindi agad nakapagsalita si Rosalie. Natulala siya. Ramdam niyang unti-unting lumalapit sa kanya si Andres. At alam niyang hindi niya ito kayang tanggihan. Maya-maya, narinig nila ang malakas na hiyaw ng panunukso. Si Ria. Akala ni Rosalie, nagsiselos ito. Pero kabaligtaran ang kanyang nakita. Suportado pa nga sila ng dalaga. Thank you, Andres. Mahinang tugon ni Rosalie habang itinigil muna ang trabaho at nakipag-usap sa binata. Bagaman may pagtataka sa kanyang muka, dama niya ang kakaibang atensyon ni Andres. Rosalie, gusto sana kitang yayain mamaya. May nabanggit si Ria na magandang bar dito. May masarap daw na beverage. Gusto ko sanang subukan yon, kasama ka. Paanyaya ni Andres. Nagulat si Rosalie. Hindi siya agad nakasagot, pero sa isip niya, hindi niya kayang tumanggi. Bago pa siya makapagsalita, biglang sumingit si Ria. Isama niyo naman ako, wala rin naman akong gagawin mamaya. Anya habang nakangiti. Bagaman nais ni Andres na masolo si Rosalie, hindi na rin siya tumanggi. Gusto rin niyang maging malapit ang dalawa. Hindi pa rin makaimik si Rosalie, kaya't inunahan siyang muli ni Ria. Ayaw mo ba talagang sumama? Baka agawin ko si Andres. Pabiro nitong sabi. Nagulat si Rosalie. Para bang may alam si Ria na siya'y hindi. Posibleng may sinabi si Andres.
Mabilis ang tibok ng kanyang puso at bigla siyang napasigaw. Oo, sasama ko. Lahat ng empleyado ay napatingin sa kanya. Namula siya sa hiya, agad yumuko at gusto na lang palamon sa lupa. Ngunit kahit ganoon, hindi niya mapigilang isipin kung totoo ngang may gusto si Andres sa kanya. Kinagabihan, nagbihis si Rosalie ng fitted na black dress. Habang pinagmamasdan ng sarili sa salamin, may kumatok sa kanyang pintuan. Pagbukas niya, bumungad si Andres, nakasuot ng eleganteng black polo. Hindi siya makahinga sa kilig, lalo na't kita niya ang mga biceps ni Andres na halos pumutok na sa suot nito. Nginitian siya ng binata. Habang nasa daan sila, luminga si Rosalie. Nasa na si Ria? Akala ko ba 3 tayong lalabas? Hindi siya makakasama. Masama raw ang pakiramdam. Sagot ni Andres. Naramdaman ni Rosalie ang bahagyang lungkot pero hindi rin niya maitago ang tuwa. Ngayon lang niya masusolo si Andres. Ito na marahil ang pinakaromantikong gabi sa buhay ni Rosalie. Nilakad nila ang lugar na walking distance lang mula sa hotel. Pagdating, sinalubong ng kamay ni Andres si Rosalie at sinenyasan papasok. This way, beautiful lady, sabi ni Andres sabay kindat. Napangiti si Rosalie. Naisip niyang gentleman pala si Andres. Lumakad silang magkasama, papasok sa isang eleganteng restaurant. May intimate na ambience at live acoustic band na tumutugtog na mga love songs. Hindi ito basta bar, kundi isang magarang lugar para sa mga nagde-date. Umorder sila ng steak at red wine. Bagamat sanay si Rosalie sa mga sosyal na kainan, gusto niyang ipakita na hindi siya mapili o materialistic. Habang naghihintay, napaisip si Rosalie tungkol kina Andres at Ria. Gusto sana niyang itanong, ngunit nauna si Andres. Kung nagtataka ka tungkol sa relasyon namin ni Ria, magkaibigan lang kami. Sagot ni Andres, diretso sa punto. Matagal na kaming magkakilala simula college. Nagkagusto ko sa kanya noon pero wala na yon. Magkaibigan na lang kami ngayon. Naramdaman ni Rosalie ang bahagyang selos. Nahalata ito ni Andres sa kanyang ekspresyon. Tapos na yun, Rosalie. Hindi ko na siya gusto. Dagdag ni Andres habang umingiti. Napalambot ang puso ni Rosalie. Napangiwi ang tensyon sa mukha niya. Mas gumaan ang loob niya at naisip niyang kung may gusto man si Andres sa kanya, hindi siya padadaya. Dahan-dahang yumuko si Andres kay Rosalie. Ikaw ang gusto ko, Rosalie. Bulong niya. Mahina pero malinaw kahit may musika. Nanlaki ang mga mata ni Rosalie. Nabigla siya. Nabilaukan sa wine. Kaya inabutan siya ni Andres ng tubig. Para bang nabingi siya sa paligid. Tanging tibok ng puso niya lamang ang maririnig. Totoo nga pala yung sinasabi nila. Bumabagal ang mundo kapag kasama mo ang taong gusto mo. Bulong ng isip ni Rosalie. Sorry, nabigla ba kita? Masyado ba akong mabilis? Tanong ni Andres. Umiling si Rosalie at tumayo. Tara, labas muna tayo. Mas makakapag-usap tayo sa labas. Habang naglalakad palabas, may kaunting pag-aalinlangan si Rosalie. Kilala ko ba talaga siya? Dapat ko bang ipakita ang tunay kong sarili? Pero naisip niya kung gusto niya ako kahit hindi ako perpekto, baka totoo nga ang nararamdaman niya. Hindi na hinintay ni Andres na magsalita si Rosalie. Hinawakan niya ang kamay nito at sa isang iglap, mariin niya itong hinalikan, buong damdamin, walang pakailam sa mga tao sa paligid. Hindi nila namalayang nasa gitna na pala sila ng daan. Ngunit sa mga mata nila, tila silang dalawa lang ang taong naroon. Ito ang pakiramdam ng tunay na pag-ibig, banayad, dalisay at totoo. Natigil ang kanilang tamis at halik nang biglang marinig ang malakas na busina mula sa paparating na kotse. Sa gulat ay nagising sila sa kanilang sariling mundo at napatawa na lang habang dali-daling umatras mula sa gitna ng daan. Sumenya sila na paumanhin sa driver. Sabay ngiti sa isa't isa. Parang dalawang nahuling magkasintahang high school. Tara, maglakad-lakad muna tayo. Sayang naman ang gabi. Paanyaya ni Andres habang hawak pa rin ang kamay ni Rosalie. Sige, sagot ni Rosalie sabay tango. Pareho nilang alam na gusto pa nilang sulitin ng sandali. Dahan-dahan ang kanilang mga hakbang. Tahimik ang paligid at malamig na simoy ng hangin sa madaling araw ay humahaplos sa kanilang damdamin.
Wala silang pakialam sa pagod, oras o trabahong naghihintay kinabukasan. Pagdating nila sa hotel, saglit silang huminto sa labas. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata at naglapat muli ang kanilang mga labi. Isang matamis na paalam. "Thank you for tonight, Andres. Nag-enjoy ako." Wika ni Rosalie habang niyayakap ang leeg ng binata. Ngumiti si Andres, may bahagyang lungkot sa mga mata. "I'll go ahead. May trabaho tayo bukas. I'll see you tomorrow," sabi niya. Marahang inaalis sa mga kamay ni Rosalie. Ayaw niya pang matapos ang gabi, ngunit iginiit niya ang respeto sa oras at damdamin ng dalaga. Kinaumagahan, isinantabi nila ang kilig at pananabik at nagpaka-professional sa trabaho. Ngunit hindi maitatanggi ang ngiti sa mukha ni Rosalie. Napansin iyon ng kanyang mga magulang. "Blooming ka ngayon, anak," biro ng ina. "Hindi lang siguro dahil sa trabaho yan," dagdag ng ama na may ngiti. Suportado ng kanyang mga magulang ang kaligayahan ni Rosalie. Nang malaman nila si Andres ang dahilan, natuwa pa sila. Kilala, nire-respeto at pinaniniwala ang mabuting tao ang binata. Lumipas ang mga araw, dumating ang araw ng art exhibit. Dahil sa kanilang dedikasyon, naging matagumpay ang event. Walang aberya at nairaos ng may karangalan. Alam ni Rosalie na pagkatapos nito, babalik sila sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang trabaho. Sa London, naging malapit sila ni Andres at ni Ria. Sa pagbabalik, inaasahan niyang mas lalalim pa ang pagkakaibigan nila ni Ria at pagmamahal nila ni Andres. "Siguro, kung hindi dahil sa art exhibit na yun, hindi tayo magiging close," sabi ni Ria habang sabay silang kumakain. "Baka hanggang ngayon, mag-isa pa rin akong kumakain sa office." Dagdag pa nito sabay tawa. "Kaya nga kung hindi rin dahil doon, malamang hanggang ngayon, hindi pa rin kami gaano nagpapansinan at hindi naging close ni Andres. Siguro mag-uusap lang kami kapag may trabaho." Halakhak ni Rosalie. Sa tabi niya, bahagyang humalik si Andres sa kanyang kamay. Pag-uwi nila sa Pilipinas, opisyal na silang naging magkasintahan. Hindi ito itinago sa kumpanya. Suportado rin ng pamilya ni Rosalie si Andres, isang lalaking may prinsipyo, magalang at may pangarap. Malaki ang tiwala nila kay Andres kahit lihim pa rin ang pagkakakilanlan ni Rosalie. Hindi alam ni Andres na si Rosalie pala ang unika iha ng may-ari ng kumpanya at posibleng maging tagapagmana, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanila. Bagamat may patakarang bawal ang relasyon sa opisina, pinatunayan nilang hindi ito sasagabal sa profesionalismo. Mas lalo pa silang nag-excel sa trabaho. Alam nila ang hangganan at higit sa lahat, nire-respeto nila ang isa't isa bilang magkasintahan at bilang profesional. Sa paglipas ng panahon, hindi lang sila naging inspirasyon sa opisina, kundi pati sa mga naniniwala sa tunay na pag-ibig. Nauwi sa planong pagpapakasal ang pagmamahalan ng dalawa, hindi dahil sa pagmamadali, pero para sa kanila, ito ang perfect timing. Simple at intimate wedding lamang ang nais ni Rosalie, kasama lang ang mga malalapit na kaibigan at pamilya. Ngunit kabaliktaran ito sa kagustuhan ni Andres. Gusto niyang maging engrande ang kasal, maraming bisita at punong-puno ng selebrasyon. Para sa kanya, ito ay espesyal na araw na dapat ipagdiwang ng buong puso at walang tinitipid. "Ang gusto ko sana simple lang, magastos kasi pag maraming bisita. Gusto kong maging practical tayo. Pwede nating gamitin ang perang yun sa mas mahalagang bagay, tulad ng pagpapatayo ng bahay natin." Alam ni Andres na ang pagiging simple at practical ni Rosalie ang isa sa mga dahilan kung bakit niya ito minahal, ngunit hindi rin niya maiwasang ipaglaban ang kanyang panig. "Hindi mo ko naiintindihan, Rosalie. Gusto ko lang na sa araw ng kasal natin, maramdaman mong espesyal ka. Gusto kong bigyan ka ng alaala na hindi mo makakalimutan." Sa huli, nanaigang pag-unawa sa pagitan nila. Napapayag ni Rosalie si Andres na gawing simple ang kasal at nagkasundo sila na ang pera sanang gugugulin sa engrandeng kasal ay ilalaan na lang sa pagpapatayo ng sarili nilang tahanan. Sa isang maliit na opisina sila ikinasal. Suot ni Rosalie ang isang payak ngunit eleganteng puting bestida, habang si Andres nakasimpleng blue suit. Ang seremonya
ay pinangunahan ng isang attorney na malapit sa pamilya ni Rosalie, taong pinagkakatiwalaan at handang panatilihing lihim ang kanilang simpleng kasal at ang kanyang buong pagkatao. Ilan lamang ang mga dumalo, ang mag-asawang may-ari ng auction house, magulang ni Rosalie, ang nagpanggap na ama ni Rosalie na isa pala sa mga matagal ng security guard ng kanilang pamilya, ang mga magulang ni Andres at ang matalik nilang kaibigan na si Ria. Pinapangako kong mamahalin kita sa hirap at ginhawa. Sa bawat paggising ko, ikaw at ikaw lang ang pipiliin ko. Mahal kita, Rosalie. Panata ni Andres habang nakatitig sa mata ng dalaga. Salamat sa pagtanggap sa akin, Andres. Sagot ni Rosalie, nanggigilid ang luha. Ikaw lang ang nakikita kong makakasama habang buhay. Mahal na mahal kita. Nang sabihin ng attorney na maaari na silang maghalikan, marahan at puno ng pag-ibig nang maglapat ang kanilang mga labi. Puno ng kilig at kasiyahan ng munting silid habang ang mga bisita ay pumapalakpak, humihiyaw at binabati ang bagong kasal. Sa kabila ng pagiging simple ng kanilang kasal, naging mas makabuluhan ito dahil sa bukal na pangako nilang dalawa at suporta ng kanilang pamilya. Matapos ang seremonya, nagtungo ang bagong mag-asawa sa isang restaurant na pinareserba nila para sa isang simpleng salo-salo. Doon sila nagsama-sama kasama ang piling mga kaibigan at pamilya upang ipagdiwang ang kanilang pag-iisang dibdib. May mga munting regalo silang natanggap mula sa mga bisita. Maliit ngunit taos-pusong simbolo ng suporta at pagmamahal. Ria, salamat sa suporta sa amin ni Andres. Totoong kaibigan ka talaga. Saad ni Rosalie habang hawak ang regalong binigay ni Ria. Gamit sa kusina ang iniregalo niya. Hindi na nila pinatagal pa ang panahon. Agad nilang sinimulan ng pagpapagawa ng kanilang munting tahanan. Sabik silang bumuo ng sariling pamilya. Kaya habang isinasagawa ito, pansamantala muna sila na maninirahan sa isang inuupahang apartment. Ngayon na magkasama na sila sa iisang bubong, mas lalo nilang nakilala ang isa't isa. Mga ugali, pangarap at simpleng gawain sa araw-araw. Si Rosalie bilang mapagmahal na asawa ay siya na rin nag-aasikaso kay Andres tuwing umaga bago pumasok sa trabaho. Isang umaga pagkagising ni Andres, naamoy niya agad ang mabangong pagkain mula sa kusina. Doon niya nakita si Rosalie, abalang nagluluto habang nakasuot pa ng apron. Lumapit siya at yumakap mula sa likod at hinalikan ng pisngi nito. Good morning, mahal. Ang bango ng niluluto mo pero mukhang mas mabango ka. Bulong niya na may ngiti sa labi. Hindi napigilan ni Rosalie ang kilig. Bagong kasal pa lang sila't dama pa rin ang kilig sa bawat sandali. O siya, maligo ka na para makakain na tayo't sabay tayong pumasok. Sagot niya habang inaayos ang hapag. Ganito ang naging ritmo ng kanilang araw-araw. Mga simpleng kilos, ngunit puno ng pagsuporta sa isa't isa. At sa mga panahong pagod si Rosalie, si Andres naman ang gumagawa ng mga gawaing bahay. May malasakit at may pag-unawa. Ito ang pundasyon ng kanilang pagsasama. Sa trabaho matapos nilang makapasok, agad na nagtungo si Rosalie sa opisina ng kanyang ama. Hindi niya na napigilan ng damdamin. Gusto niyang suportahan ng asawa sa abot ng kanyang makakaya. Gusto niyang makausap ang ama ukol sa kumpanya. Para sa kanya, ayos lang kung si Andres muna ang unahin at siya ay maghihintay muna ng mahabang panahon bago ang kinin ng kumpanya sapagkat hindi pa siya handa. Kahit nakapangalan ng kumpanya sa kanya, hindi siya nagmamadaling angkinin ito. Dad, kailan mo ba gagawing director si Andres? Tanong niya, direkta at may pananabik. Alam niyang masipag at matalino si Andres at sa kanyang paniniwala, karapat dapat itong ma-promote. Deserve naman ni Andres, Dad. Ano bang pumipigil sa'yo? Dagdag pa niya, bahagyang nagmamakaawa. Napangiti ang kanyang ama. Don't worry, anak. Hindi kita bibiguin. Pinag-iisipan na rin namin ng mami mo na ipagkatiwala sa kanyang kumpanya. Sa labis na tuwa, niyakap at hinalikan ni Rosalie ang kanyang ama. Thank you, Daddy. I love you. Mag-ingat kayo ni Mami. Bulong niya. Agad siyang bumalik sa kanyang opisina. Hindi maipinta ang saya. Ngunit kahit nasabik siyang sabihin kay Andres, pinili niyang wag muna. Gusto niyang maramdaman ni Andres na ang promosyon
ay bunga ng kanyang sipag, galing at dedikasyon, hindi dahil sa koneksyon at pakikiusap ni Rosalie. Lumipas ang 1 linggo, abala ang lahat sa kani-kanilang gawain sa opisina nang bigla silang nakatanggap ng email ukol sa isang urgent meeting. Nagkatinginan ng mga empleyado. May halong kaba at pagtataka. Pagsapit ng hapon, nagtipon-tipon ang buong departamento sa conference room. Laking gulat ng lahat nang makita nila ang isang maliit na handaan sa loob. May mga pagkain, inumin at isang malaking cake sa gitna ng lamesa. Lalong lumalim ang tanong sa isipan ng bawat isa. Ano kaya ang okasyon? Ilang sandali pa, dumating ang direktor, si Mr. Robert. Bit-bit ang kanyang ngiti. I know na bigla kayo sa urgent meeting, but this is a special event because I would like you all to meet our new director. Anya sabay pakilala. Mr. Andres Santos, matagal na namin gustong ibigay sa kanya ang posisyong to, and I'm truly thankful for his trust, hard work and dedication. Congratulations! Sabay turo kay Andres. Napuno ng palakpakan ng silid. Nagulat si Andres. Halatang hindi inaasahan ang seremonya ng pag-anunsyo. Napatingin si Rosalie sa kanyang ama. Ang tingin ng taus-pusong pasasalamat. Ngumiti lang si Mr. Robert bilang tugon. Biglang niyakap ni Andres ang asawa. Mahigpit at puno ng emosyon. First of all, thank you for the trust, sir. Ani Andres, sabay tingin kay Mr. Robert. At higit sa lahat, this is for you, my wife. Tumitig siya kay Rosalie habang nakangiti at sa mga mata niya'y mababakas ang labis na tuwa. Nakatanggap si Andres ng samot-saring pagbati mula sa mga kasambahan. Congrats! Deserve mo yan. Good luck sa bagong role. Habang nagsasalo sila sa pagkain, hindi maalis ang ngiti sa mukha ni Andres. Para bang nanalo siya sa loto. Ngunit higit pa sa premyo, ang promosyon na ito ay bunga ng taon ng pagsusumikap, tiyaga at paniniwala sa sarili. At higit sa lahat, sa pagmamahal at suporta ni Rosalie. Hindi maikakailang malaki ang tulong ni Rosalie sa kanya. Nakatanggap ng magandang balita ang mag-asawang Rosalie at Andres. Malapit nang matapos ang kanilang pinagagawang bahay. Ayon sa kontraktor, sa susunod na linggo, maaari na silang lumipat. Halos hindi na sila makapaghintay sa matagal na nilang pangarap na magkaroon ng sarili nilang tahanan. Mahal, ako na magbubuhat niyan, alok ni Andres habang abalang nagliligpit ng mga gamit ni Rosalie. Kaya ko pa naman pero sige na nga. Biro ni Rosalie habang iniaabot ang isang kahon. Magaan ang loob nila kahit pagod. Habang pasakay na si Rosalie sa kotse, bigla siyang napahawak sa ulo at napatigil. Mahal, anong nangyari? Tanong ni Andres, agad siyang inalalayan. Nahilo lang yata ako, siguro, pagod lang. Ngunit hindi ito kinalma ni Andres. Sa kaba at pag-aalala, agad niyang isinugod si Rosalie sa hospital. Pagkatapos ng ilang oras ng pagpapahinga, nagising si Rosalie sa hospital bed. Katabi si Andres na hawak-hawak ang kanyang kamay. Maya-maya, pumasok ang doktor na may ngiti sa labi. Mrs., kailangan nyo na pong bawasan ng trabaho at magpahinga ng mas madalas. Hindi lang po kasi kayo ang aalagaan ngayon. Pati na rin po ang magiging anak ninyo. Congratulations! Napasinghap si Rosalie. Nanlaki ang kanyang mga mata at napatingin kay Andres na tila hindi agad makapaniwala. Ilang saglit lang at napaluha siya sa tuwa. Agad niyang niyakap si Rosalie ng mahigpit. Mahal, magkakaanak na tayo. Bulong ni Andres habang nanggigilid ang luha. Bubuo na tayo ng pamilya. Sagot naman ni Rosalie. Nakangiti habang pinupunasan ang kanyang luha. Hindi na inalintana ang pagod. Para bang tumigil ang oras sa hospital room na iyon. Napalitan ng pag-asa. Iniisip ang magiging pamilya. Pangarap nilang maging magulang. At para sa kanila, isa itong malaking blessings. Simula ngayon, hindi na kita papayagang mapagod. Pangako ni Andres habang hinahaplos ang buhok ng asawa. Nagpursigi si Andres sa kanyang trabaho, lalo na ngayon at direktor na siya. Halos doble na ang pagod na nararanasan niya sa opisina. Meetings, deadlines at sunod-sunod na out of town na mga proyekto. Si Rosalie naman
ay pansamantalang huminto sa pagtatrabaho at pinayagan ng kumpanya na mag-maternity leave para makapagpahinga at pagtuunan ng pansin ng kanyang pagbubuntis. Masaya naman ang kanyang magulang at sa wakas magkakaroon na sila ng apo. Habang lumalaki ang kanyang tiyan, unti-unti na ring lumalalim ang emosyon ni Rosalie. Naiintindihan niya na abala si Andres, pero habang tumatagal, ramdam niyang nababawasan ang oras na inilaan nito para sa kanya. Minsan, naanyayahan si Andres sa isang business conference sa United Kingdom at agad siyang tumulak paalis. Sa kanyang pagbabalik, tila may nagbago sa kanyang kilos. Mas tahimik, laging pagod at madalas wala sa mood makipag-usap. Isang gabi, habang nakahiga si Rosalie sa sofa, sabik na naghihintay sa asawa, dumating si Andres ng gabi na. Pagpasok pa lang, napansin agad ni Rosalie ang pagod nitong muka. "Late ka na naman, mahal. Marami bang trabaho?" Tanong ni Rosalie, mahinahon ang boses, ngunit halatang puno ng pag-aalala. Hindi sumagot si Andres. Tinanggal niya ang sapatos at dumiretso sa loob ng bahay. Kung dati ay sinasalubong siya ng paghalik sa pisngi, ngayon ay parang nakalimutan na ang routine niya bilang asawa. "Pwede bang bukas mo na lang yan itanong? Pagod na pagod ako, Rosalie." Sagot niya, may diin sa tono at walang tingin sa asawa. Diretso siya sa kwarto at isinara ang pinto. Napaupo si Rosalie. Masakit man, pinilit niyang intindihin ng asawa. Ngunit hindi niya maitatanggi ang kirot sa dibdib. Ilang araw na rin niyang napapansin ang pagbabago ni Andres. Mas mabilis uminit ang ulo. Laging malalim ang iniisip at tila walang ganang makipag-usap. Unti-unting bumalot sa kanya ang tanong na hindi niya masagot. May problema ba sa trabaho? O may itinatago na sa akin si Andres? Napatitig siya sa kanilang wedding photo na nakadikit sa kanilang wall. Mula sa larawan, tila masaya at puno ng pag-ibig ang mga ngiti nila noon. Ngunit ngayon, tila mayroon ng lamat. Nagising si Andres sa malalim na hagulgol. Agad siyang bumangon at nakita si Rosalie na nakaupo sa sahig. Hawak ang kanyang cellphone habang ang mga luha nito walang patid na dumadaloy. "Rosalie, anong ginagawa mo?" Tanong ni Andres. Ngunit ang tono nito ay halatang galit, hindi pag-aalala. Nang makita niyang hawak nito ang kanyang cellphone, agad siyang napuno ng galit. "Bakit mo pinakaikalamanan yan? Wala kang karapatang buksan ng cellphone ko." Hindi sumagot si Rosalie. Sa halip, ipinakita niya ang screen ng kanyang cellphone kung saan nakabukas ang isang conversation thread. Puno ng mga sweet messages mula sa isang unknown number. Hindi na niya kailangang itanong. Ang sakit ay malinaw at ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang sagot. "Sinungaling ka." Mahina, ngunit matalim na bulong ni Rosalie. "Pinagkatiwalaan kita." Patuloy ang kanyang pag-iyak. Basang-basa na ang kanyang damit sa dami ng luhang pinahid dito. Nag-init ang kanyang damdamin. At sa tindi ng sakit at galit, akmang sasampalin niya si Andres, ngunit nasalo ito ni Andres at hinawakan ang kanyang braso. "Ano bang ginagawa mo? Wala kang karapatan. Bitiwan mo ko!" Sigaw ni Rosalie habang nagpupumiglas. Sa gitna ng tensyon, hindi inaasahan na itulak ni Andres si Rosalie. Mabilis ang pangyayari. Napaupo siya sa sahig. Isang tunog, isang puwersa, isang katahimikan. Sumunod ay ang unti-unting pag-agos ng dugo sa sahig. Nanlaki ang mata ni Andres. "Rosalie?" Nagdilim ang kanyang paningin sa takot. Dali-dali niyang binuhat ang asawa at isinugod sa hospital. Ngunit huli na ang lahat. "I'm sorry, sir. We did everything we could, but we couldn't save the baby." Sa loob ng kwarto ng hospital, katahimikan lamang ang nangingibabaw. Hindi umiiyak si Rosalie. Wala na siyang luhang mailuha. Ang puso niyang dati ay puno ng pagmamahal. Ngayon nagiging manhid na siya. Lumapit si Andres, ngunit hindi niya makuhang humingi ng tawad. "Kung hindi mo ko sinaktan, kung wala kang ibang babae, buhay pa sana ang anak natin." Mahinang sabi ni Rosalie. Punong-puno ng sakit ang salita nito. Ngunit ang sagot ni Andres ay hindi inaasahan. "Kung hindi mo ko pinakailamanan, hindi sana tayo umabot sa ganito." At doon nagsimula ang mas malalim na lamat.
Nang makauwi sila mula sa hospital, kapwa sila tahimik pero si Andres tila'y naging ibang tao. Lumamig ang pakikitungo niya kay Rosalie. Hindi na sila nagpansinan. Parang dalawang estrangherong naninirahan sa iisang bubong. Si Andres, madalas na kumakain sa labas. Bihirang umuwi ng maaga. At kung umuuwi man, tahimik lang na dumadaan kay Rosalie. Parang hangin lang siya. Si Rosalie naman, araw-araw ay patuloy na inuubos ang lungkot at pag-iisa. Pakiramdam niya, hindi lang anak ang nawala sa kanya, kundi pati ang asawa. Isang gabi, nadatnan niya si Andres sa sala. Naglalakad ito papuntang kwarto, ngunit hindi na siya nakatiis. Andres? Tawag niya. Mahina, ngunit puno ng puot at kirot. Huminto si Andres, walang imik. Ano bang problema mo? Nawala na tayo ng anak, at ngayon ay parang gusto mo na rin akong mawala. Parang hindi mo na ako nakikita. Parang wala na akong halaga sa'yo. Pilit niyang pinigilan ng luha, ngunit tila hindi niya na kayang itago. Totoo ngang may iba ka na't gusto mo pang panindigan. Hindi na ako magtataka kung bakit gabi ka na palaging umuuwi. Bakit iwas ka nang kausapin ako? Nahanap mo na siguro sa kanya ang saya na hindi mo na makita sa akin. Tumigas ang mukha ni Andres. Hindi ito makatingin ng diretso kay Rosalie. Sa halip, bumuntong hininga ito at tumugon. Maghiwalay na tayo, Rosalie. Pagod na ako. Paulit-ulit na lang tayong nag-aaway. Wala na tayong patutunguhan. Parang tinik na bumaon sa puso ni Rosalie ang narinig niya. Nawala na siya ng anak pero iniisip niya pa rin kung paano maisalba ang relasyon niya kay Andres. Agad siyang lumapit at pilit siyang humawak sa asawa. Andres, wag. Nangako ka. Nangako kang mamahalin mo ko araw-araw. Sa hirap at ginhawa. Wag mo kong iwan. Yumakap siya. Mahigpit, desperado. Parang kung bibitaw siya ay tuluyan na siyang mawawala. Ngunit umiwas si Andres. Ayaw na niya. Andres? Bulong ni Rosalie. Halos wala ng boses. Sa tindi ng emosyon, pinilit pa rin niyang ito ay yakapin. Pilit sinisiksik ang sarili sa espasyo ng isang pusong hindi na siya kayang tanggapin. Hanggang sa bigla siyang naitulak ni Andres. Hindi malakas, ngunit sapat upang mawalan siya ng balanse at tumama ang braso sa matigas na gilid ng mesa. Aray! Daing ni Rosalie habang napaupo sa sahig, yakap ang braso. Nanlaki ang mata ni Andres. Nagulat sa nangyari, pero hindi siya lumapit. Ang galit ay nanaig pa rin sa kanyang puso. Pagod na ako sa iyo, Rosalie. Sa mga walang basihang bintang mo. Sa drama mo araw-araw. Ako ang nagtatrabaho para sa ating dalawa. Ako ang gumagastos. Ako ang nagpapakapagod pero ikaw, para kang walang ibang ginawa kundi pagbintangan ako. Tahimik lang si Rosalie. Patuloy sa pag-iyak. Wala na siyang lakas para sumagot pa. Ang pinakamasakit, alam niyang totoo ang bintang niya. May babae nga si Andres. At sa bawat gabing hindi siya umuwi, sa bawat text na palihim, sa bawat tinging matagal nang hindi para sa kanya, ramdam niyang unti-unti nang nawawala ang dating lalaking minahal niya. Ramdam niyang hindi na siya ang pinipili. Hindi alam ni Rosalie na ang kabit ni Andres ay nasa teritoryo ng kanyang pamilya. Pero ang hindi niya matanggap ay kung paanong sa halip na ayusin ang lahat, siya pa ang sinisisi, siya pa ang tinulak, siya pa ang gustong iwanan. Kinaumagahan ay naghanda si Rosalie, nagluto ng masarap na adobo. Balak niyang bumisita sa kumpanya at bigyan ng makakain si Andres. Hindi na pinansin ng kirot ng dalos at sugat sa katawan. Nilagyan na lamang ng foundation para hindi mahalata bago siya nagtungo. Gusto niyang bumawit maayos pa sana ang kanilang samahan, kaya alam niyang magugustuhan ito ni Andres. Lalong-lalo na at ito ang paborito niyang ulam. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, wag na wag mo kong susundan sa trabaho? Pasigaw na sambit ni Andres matapos niyang makita si Rosalie na naghihintay sa labas ng opisina. May dalang pagkain. Inaya niyang lumabas ito at doon pinuwersang pauwiin. Tahimik lang si Rosalie. Pilit na nilulunok ang sakit ng pagtaboy. Gusto lang naman niyang bumawi, magpakita ng malasakit kahit kaunti. Ngunit sarado na ang puso ni Andres. Bitiwan mo ko. Halos pabulong na sabi ni Rosalie. Nanginginig ang boses
habang pilit inaalis ang mahigpit na pagkakahawak ng asawa sa kanyang braso. Hindi niya na mapigilan ang pagluha. Ngunit imbis na maawa si Andres, lalo pa siyang nagalit. Umiiyak ka na naman? Drama mo na naman? Gusto mo ba talagang nauubos ang pasensya ko, Rosalie? Banta ni Andres. Ang tinig ay puno ng galit at panlalamig. Habang pauwi, tahimik lang si Rosalie sa loob ng kotse. Nanginginig na tatakot. Hindi niya maintindihan kung paano ang dating mapagmahal na asawa ay naging ganito kabagsik. Hindi ito ang address na pinakasalan niya. Pagdating sa bahay, hindi na maipinta ang mukha ni Andres. Galit, sawing-sawi, wala ni isang bakas ng pagmamahal. Pumasok ka sa kwarto, sigaw niya, sabay hatak sa damit ni Rosalie. Andres, tama na please. Pagsusumamo ni Rosalie, ngunit wala itong narinig. Isang malakas na sampal ang sumunod. Namula ang kanyang pisngi. Napatigil si Rosalie. Natulala, para siyang nawala ng damdamin. Nakatayo lang habang ang luha at sarili patuloy sa pagbagsak. Pero hindi pa doon nagtapos. Tila nasapian si Andres. Tinulak siya sa kama. At ginawa ang isang bagay na kailanman hindi dapat gawin ng isang taong may respeto at pagmamahal. Inabuso niya si Rosalie. Pisikal, emosyonal at marahil higit pa. Tama na. Tulong. Andres, wag. Ngunit ang tinig niya tila sumalpok sa dingding. Hindi lang isang beses. Paulit-ulit. Gabi-gabi. Parang bangungot na hindi matapos-tapos para kay Rosalie. Ang dating tahanan nilang puno ng pangarap ay isa na ngayong bilangguan. Pagtulog na lamang ang tanging pahinga niya. At minsan pa'y hindi rin niya ito maranasan sa sobrang sakit ng katawan at bigat ng damdamin. Ang dating Rosalie na masiyahin, payapa at puno ng pagmamahal ay unti-unti nang nawawala. Ang kanyang katawan puno ng pasagalos at pilat habang ang kanyang isip wasak, gulo at pagod. Gusto niyang sumigaw pero wala nang boses ang kanyang lakas. Gusto niyang lumaban pero wala na siyang kapangyarihang kumawala. Mahal niya si Andres o marahil ang dating Andres. Napakamartir niya. Pinili niyang kimkimin ng sakit kaysa sirain ang imaheng pinangarap niyang pamilya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang napagtanto, ang taong mahal mo hindi dapat ang siyang papatay sa'yo. Dahan-dahan araw-araw. Takot siyang lumabas. Takot siyang makita ng magulang niya na hindi na makilala ang sarili sa salamin. Ang mga sugat, ang mga marka sa kanyang katawan ay parang kwento ng isang digmaan na parang walang pahinga. Wala siyang masabihan, wala siyang matakbuhan. Tuwing tinatawagan niya si Ria, lagi itong busy. Ang hindi alam ni Andres at marahil kahit si Rosalie ay minsang kinalimutan ito ay si Rosalie pala ay tagapagmana ng isang kilalang kumpanya. Ang babaeng patuloy niyang sinasaktan ay hindi basta-basta. Ngunit sa likod ng yaman at titulo, siya ay isang babae ring nagmamakaawa ng pagmamahal, ng pag-unawa, ng kalayaan. Pagod na akong intindihin ka, Rosalie. Pasigaw na sabi ni Andres habang papunta sa kanilang kwarto. May dala-dala siyang papel. Pagod na akong mangaral sa'yo at marinig ang iyak mo. Pirmahan mo na to para maging malaya na tayo. Kung hindi mo pa to pipirmahan, mag-isip-isip ka. Baka bukas sa mukha mo na kita mabugbog. Pananakot ni Andres sa kanya. Kahit ayaw ni Rosalie ang tono ng pananalita ng kanyang asawa pa rin ang tingin niya rito. Nangako si Andres at pinangahawakan pa rin niya ang pangakong mahalin siya nito habang buhay. Inabot ni Andres ang isang ballpen at papel na hawak niya. Nang mabasa ni Rosalie ang nakasulat sa papel, isang annulment paper pala ito. Alam ni Rosalie na dadaan sila sa isang hearing at gusto niyang idepensa ang kanyang sarili dahil panigurado babalik ta rin siya ni Andres sa harap ng korte. Pinirmahan na ito ni Rosalie. Kahit labag sa loob niya, mas pinili na lamang niyang sundin si Andres kaysa danasin muli ang pananakit nito. Dumating ang araw ng hearing at tama nga ang kutob niya. Binaliktad ni Andres ang buong kwento. Sa bawat pagdinig, si Rosalie ang sinisisi. Hindi na rin siya nakipagtalo pa. Nanahimik na lamang siya at hinayaang mangibabaw ang kagustuhan ng kanyang dating asawa. Nang tuluyang mapawalang bisa ang kanilang kasal at lumabas sila ng korte,
Nagkasalubong sila sa labas. Buti naman at naging tahimik ka, Rosalie. At kung magsasabi ka man ng laban sa akin, sino naman sa tingin mo ang maniniwala sa'yo? Sarkastikong sabi ni Andres habang nakangisi. Puno ng kumpiyansa sa sarili dahil alam niyang direktor siya ng kilalang kumpanya. Para sa kanya, nabili niya na ang pagkatao ni Rosalie. Hindi na lamang umimik si Rosalie. Manhid na siya sa dami ng sakit, gasgas at pagdurusang tiniis niya. Tila wala nang anumang salita ang makakasugat pa sa kanya. Hinayaan niya na lamang si Andres at dahan-dahang naglalakad palayo. Walang imik kasabay ang kanyang abogado. Mahina man siya noon, ngayon alam niyang ayaw na niyang magpakain sa gulo. Napagod na rin siya sa pagiging bulag sa pagmamahal. Dahan-dahan ang kanyang pag-alis, kasabay ng hindi mapigilang pagluha. Simula nang naghiwalay sila, ni katiting na pagsisisi, hindi naramdaman ni Andres. Pakiramdam niya ay naging malaya na siya, malaya sa responsibilidad at malaya na rin sa asawa. Hindi na rin naghahabol si Rosalie para sa bahay na sabay nilang pinaghirapan. Buti na lang at naghiwalay na kayo ni Rosalie. 1 taon mo na rin akong pinangakuan na bubuo tayo ng sarili nating pamilya. Sabi ni Ria habang isa-isang inaalis ang mga wedding photos ni na Andres at Rosalie. See, kung dati pa sana binigyan mo ko ng pagkakataon para makilala at maging bahagi ng buhay mo. Siguro may anak na tayo ngayon at siguro matagal nang wala si Rosalie sa eksena. Tugon ni Andres, may halong paninisi. Sana nga pero ngayon malaya na tayo. Sa akin ka na talaga uuwi, Andres. Sagot ni Ria habang nakangiti. Wala silang naramdaman ni katiting na konsensya sa sakit na idinulot nila kay Rosalie. Para sa kanila, ang mahalaga ay nagkatuluyan sila. Wala silang pakailam kahit may nasaktan silang tao sa prosesong iyon. Lumapit si Ria kay Andres at hinalikan siya. Mag-impake ka na. Bukas pupunta tayo sa Europe. Magbabakasyon tayo. Masayang saad ni Andres. Samantala habang si Andres at Ria ay masaya sa kanilang pag-alis, nagpasya si Rosalie na muling hanapin ang sarili. Dali-dali siyang nagtungo sa opisina ng kanyang ama. Dad, magre-resign na ako sa trabaho. Hindi ko kayang makasama sa iisang kumpanya si Andres. Gusto ko munang magpahinga. Linisin ang isip ko. Gusto kong bumalik sa rest house sa probinsya. Gusto kong magsimula ulit ng panibagong buhay. Dagdag pa niya habang pinipigilang tumulo ang luha. Kung gusto mo anak, I will fire him. Kung hindi ka komportable na nandito siya, paaalisin natin siya. Suhestyon ng kanyang ama na halatang galit para sa anak. No dad, wag mong gagawin yan. Sagot ni Rosalie. Bakas pa rin sa mukha ang pag-aalala. Kailangan niyo si Andres. Isa siyang malaking asset ng kumpanya. Tama ka. Sa ngayon ipagpahinga mo muna ang utak mo. Ako na munang bahala rito. Ipapalit ko na lang si Ria bilang associate director. Tugon ng kanyang ama. Dahil sa galit ni Mr. Robert sa ginawa ni Andres sa kanyang anak, kahit gustuhin niyang paalisin, malaki ang maitutulong ni Andres sa kanila, kaya naman isa lamang ang naisip na paraan, ang abusuhin ang tiwala ni Andres. Agad namang umalis si Rosalie. Muli niyang ginamit ang lumang sasakyan at nagtungo sa probinsya. Dala ang hangaring muling simula ng buhay, malayo sa ingay, sakit at mga alaala ng nakaraan. En-enjoy ni na Andres at Ria ang kanilang posisyon sa kumpanya. Ibinuhos nila ang kanilang pera sa mga material na bagay. Dito naging masaya si Andres dahil pakiramdam niya pareho sila ng hilig ni Ria, ang magpundar ng mga sasakyan at magsimula ng negosyo. Maraming oportunidad ang dumating sa kanila at naging public ang kanilang relasyon. Naubos nila ang naipon nilang pera sa mga out-of-country trips. Nang makauwi ay napagtanto nila na mababawi rin ang pera na ginagamit sa pagpunta sa mga mamahaling lugar. Patong-patong rin ang inutos ni Mr. Robert sa kanya. Araw-araw, overtime at hindi niya na muling pinayagan pa ang mag-leave sa trabaho. Habang si Rosalie naman, unti-unting bumabangon. Muling sinimula ng kanyang passion sa pagpipinta ng mga portrait, ang una niyang minahal. Tahimik ang kanyang buhay, ngunit nang mabalitaan niya ang tungkol sa kabit ni Andres na si Ria, muling bumalik ang galit at nakaisip siya ng isang plano. Gusto niyang makabalik sa kumpanya upang maghiganti.
Pinagtaksilan siya ng kanyang dating asawa at ng tinuring na kaibigan. 1 taon nang pinalipas ni Rosalie bago siya muling nagpakita. Suot niya ang isang mahabang damit, nakita ang hubog ng kanyang katawan. Binago rin niya ang kanyang hairstyle. Kulot na at mas bold ang kanyang itsura. Dahan-dahan siyang pumasok sa kumpanya. Nakita niya sina Andres sa Tria, ngunit nilagpasan lamang niya ang mga ito na para bang wala siyang nakita. Sinundan siya ng 2 at pilit siyang hinawakan. Nahagip ni Andres ang kanyang braso at tinanong, "Ano bang ginagawa mo rito, Rosalie? Hindi ka na welcome dito." At akmang tatawagan na ang guard nang biglang dumating si Mr. Robert. "Rosalie, nandito ka pala. Halika rito." Ani ng kanyang ama. "Hindi naman ako mag-e-eskandalo dito," sagot niya habang nakatingin kina Andres sa Tria na may ngiting mapanukso. Pumunta siya sa opisina ng ama upang pag-usapan ang kanyang plano ng paghihiganti. "Welcome back, anak. Yung event na sinasabi ko ay sa Sabado na, 3 araw mula ngayon," wika ng kanyang ama. "Ano bang balak mong gawin, anak?" "I know what I'm doing, Dad. Gusto kong ipakilala kung sino talaga ako." Saad ni Rosalie habang hawak ang isang imbitasyon. Hindi niya na hinintay ang sagot ng ama at tuluyang umalis. Dumiretso si Rosalie sa isang sikat na museo. Doon ay pinagmamasdan niya ang mga obra. Nakahiligan niya ang pagpipinta. At para sa kanya, bawat larawan o painting ay may malalim na kahulugan. Natigilan siya sa isang painting. Naalala niya ang sarili. Mahal na mahal niya ang isang taong hindi naman siya kayang mahalin pabalik. Hindi niya napigilang maluha. Sa tingin niya, matatag siya dahil kaya niyang magmahal kahit siyang nasasaktan. Biglang may nag-abot sa kanya ng panyo. Ayaw sana niyang kunin pero nahiya siyang tumanggi. Hindi pa man niya natitignan ng maigi ang mukha ng lalaki, bigla itong nawala. Sa piling ng lalaking hindi niya kilala, nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. Kinabukasan, naganda si Rosalie para sa event. Nagpa-parlor, inayos ang sarili. Gusto niyang makitang matatag na siya. Dumating ang Sabado at isinuot niya ang isang eleganteng revealing dress at mataas na takong. Gusto niyang maging sentro ng atensyon. Ang event ay hindi nila pangunahing event. Naimbitahan lamang sila bilang kamag-anak ng isang kilalang pintor. Pagdating sa event, ngumiti si Rosalie sa mga bisita. Marami ang napalingon sa kanya. Bawat lakad niya, sinusundan ng mga mata. Pumasok siya sa isang auction. Nakasalubong niya si Ria at Andres na magkahawak ang kamay. Nakaramdam siya ng pandidiri. Gusto niyang ipakita sa kanila na mas malakas na siya ngayon. "I couldn't believe she's invited." Bulong ni Ria, ngunit rinig na rinig ni Rosalie. Ngumiti naman si Rosalie habang papalapit sa kanila. Hawak ang isang red wine, gusto niyang makipagkamustahan sa kanila. Nagkunwaring nadapa si Rosalie. Sinadya niyang itapon ng red wine sa light pink dress ni Ria. Halatang halata ang mancha nito. "I'm sorry, Ria, hindi ko sinasadya. Pero bagay sa'yo yan. Nagmukha kang may class. Nagkaroon ng design ng damit mo. Super plain mo kasi." Pagpapaliwanag ni Rosalie na may halong paghalakhak. Hindi naman nakapagsalita si Ria. Dahil sa inis at habang pinupunasan ng damit, bigla na lamang siyang nagsalita. "Who cares kung plain ako? At least ako ang pinili." Sabay irap kay Rosalie at nagtungo sa washroom. Ganoon kabilis kinalimutan ng dating pagkakaibigan. Nang makabalik ay nagreklamo ito kay Andres at sinabing paalisin na lamang si Rosalie sa event. Hindi na nakapagpalit pa ng damit dahil magsisimula na ang event. Akmang sasampalin niya na si Rosalie nang biglang nagsalita na ang auctioneer. Nagbuntong hininga na lamang siya at hindi ito pinansin. Nang magsimula ang bidding, sumali rin sina Andres sa Tria. Nagtaas si Andres ng bid para sa huling masterpiece. 500,000, sabi ni Andres. 1 million, singit ni Rosalie. 2 million, sagot ni Andres. 5 million cash, sabi ni Rosalie. Napatitig ang magkasintahan sa kanya. "Imposibleng mabili ni Rosalie yan. Umaasa lang yan sa akin noong mag-asawa kami," sabi ni Andres sa maraming tao. Gusto niyang ipahiya ang dating asawa. "Going once, going twice. Sold to Miss Rosalie Malvar," sigaw ng auctioneer. Nagulat ang lahat hindi dahil sa presyo,
kundi sa apelyido ni Rosalie. Isa siyang Malvar? Bulong ng isang bisita. Ito na ang huling obra na ibinenta sa event. Tinawag si Rosalie ng organizer. Thank you for this, ma'am. Actually, this is a masterpiece of Mr. Steven Gavino. It's made with oil on canvas at ang painting ay tungkol sa isang taong dumaan sa emotional abuse pero patuloy na lumalakas. Pero may iba't ibang kahulugan ito depende sa nakakakita. Nagkaroon ng pagkakataon si Rosalie upang magpasalamat sa mga dumalo. Tumayo si Rosalie sa harap at nagsalita. Thank you. I feel connected to this masterpiece. Pakiramdam ko ako ang subject nito. Sa minahal ko, pero hindi ako minahal pabalik. Hindi lang emosyonal ang sakit, kundi pati pisikal ang naranasan ko. This is my first time to say this in public. I am Rosalie Malvar, survived the emotional and physical abuse, and I am soon to be owner of the Malvar Auction House. Nagpalakpakan ng lahat na may halong paghanga sa kanya. Idinugtong niya, to my ex-husband, Andres Santos, and his mistress Ria Garcia, enjoy prison. Biglang dumating ang mga pulis at ipinakita ang warrant of arrest. Lahat ay nagulat. Umalis si Rosalie sa gitna ng crowd nang may humabol sa kanya. You bought my favorite masterpiece. Thank you. Rosalie, right? Tanong ng lalaki. Yes, nice meeting you. So you're Steven Gavino? Yes, ako nga pala yung nag-abot sa'yo ng panyo nung isang araw. Now I know the reason why. Ang hirap pala ng pinagdaanan mo. Really? I'm sorry, hindi ko na naibalik ang panyo. Bigla ka na lang kasing nawala. I respected your solitude, kaya ako umalis. But if gusto mong ibalik ang panyo ko, then say yes to a second museum date. Sabi ni Steven. Nagtatawanan sila at nagpalitan ng numero. Hindi maiwasan ni Rosalie ang kiligin. Kahit na hindi pa nila kilala ang isa't isa, panigurado nang magiging malapit sila, lalo na't pareho sila ng hilig sa arts. Akala niya ang tagumpay ay ang ipakulong ang kanyang ex-husband, pero ang totoo, ang tunay na tagumpay ay ang pagkakataong magsimula muli sa isang bagong lugar, bagong tao at bagong pag-asa. Umalis si Rosalie sa venue. Tumigil siya sa isang tahimik na kapehan, nag-iisa hanggang sa dumating si Steven. Tahimik itong umupo at ngumiti. Third date na lang ang susunod. Biro nito, sa gitna ng simple at tahimik na lugar, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang kailangang sabihin. Pareho nilang alam, ligtas sila sa piling ng isa't isa. At sa unang higop ng kape, nagsimula ang bagong pahina ng kanilang buhay.